The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't Yes, magandang morning po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM. Good morning, Kuyang Ruelso. Yes, good morning Kuya Ricky. At magandang panahon ngayon. Maliwalas. Maliwalas po Oo. pero may pag-ulan ha at mula kagabi may ambon-ambon. Baga may namumuraw na masamang panahon. Oo, 'di ba? Ang masamang panahon, wag nang masamang ugali, 'di ba? Sabi. Ganun ba? So, mag-iingat din sa mga biyahe ngayong araw na to. It's February 8, 2025. Ayan, it's Saturday. So, lahat to ng mga nakikinig sa amin at nagbibigay ng komento, patuloy lang kayo magbigay ng komento dahil mananalo kayo sa amin ng palagi naming pinapaalala sa inyo na mananalo kayo ng load dito sa amin. Dito ng load sa amin. Tigwa 100 peso load. Yan, 3 winners tatlo. po yan. Ha? Kung sa ibang radio station isa lang. Sa amin, 3 ho. At malay nyo, mga ibang nakikinig sa aming sponsor magbigay sa amin ng iba pang di ba? Kuyang Roel na produkto na pwede nilang matanggap. Dapat pala hindi double, triple pa eh. Triple pa nga. Oo nga. Oh. Okay, sa aming tanong ngayon simple lang ganyong gagawin. Ano bang tanong natin ngayon, poll question ng Kuyang Roel? Dapat bang alisin o abolish na yung EDSA bus lane o EDSA carousel? Aha. Para daw lumuwag ang trapiko sa EDSA. Tama ba yun? Tingnan natin. Pero ang nag-suwestyon niyan, Kuyang Roel, si MMDA Chairman Armando Artes, no? Na nagsasabing ito ay lang daw, parang nakita nilang idea kapag naging maayos na yung MRT. Mga biyaheng MRT natin. Pero ayusin muna bago mag-implementa ng pag-abolish doon. Di ba? Oo, akala ko nga ibang suggestion talagang mawawala yung traffic pag bawal ang sasakyan sa EDSA. Joke. Pero kasi diba, ayusin mo na muna yung public transportation, Kuyang Roel. Oo. Bago mag-implement ng kung ano. Ito kasi effective naman ng EDSA Carousel, busway o EDSA bus carousel. Kasi ang bilis ng biyahe, lalo ng mga simpleng mamamayan mga pampublikong ito dapat gawin talaga kasi sa Amerika nga o sa iba pang states talagang yung mass transportation nila effective na effective. Diba? At saka siyempre, di ba, mga employees, may time yan. Pag dumating na late, di ba, minus kagad. O, di ba, hindi kagaya mga nakakotse ng mga, ng mga executive yun, executive. mga manager yun, Pag na late sila, walang magkasa.
Kaya ano natin, ayusin muna yung mass transportation para mahikayat na sumakay sa mga public utility. O mga gaya ng MRT, LRT1, Oo. LRT2, lahat. 'Di ba? Ayusin muna 'yung bago Kasi tayo sumakay. Minsan may discourage ka eh. Bakit ka pa lang, punong-puno na ng tao, di ba? Ang siksikan na. Paano nga yun? Paano kasi ilang teller lang ang nag-entertain. Ang haba Oo. ng pila. Kung very accessible yung pagbili ng mga ticket, talagang may encourage kang sumakay ng public. Kasi magkano bang gasolina ngayon, Kuya Ruel? Pagka gasolina, mga 60 plus na. Tapos bayad pa sa parking. Ang parking, depende yun. Sinabi ng LGU, 50 pesos eh. Pero pag babayaran mo, 100. At iba pa yun sa barangay, tsaka pa... Ang daming bayad eh, no? Tapos, ano pa? Marami, di ba? Maraming makukonsider. Tapos, kaya, magiging maayos sana kung palalakasin lang yung public transport. Sabi nga ng texter eh, wala nga laging available na beep card sa MRT. Laging ubos daw. So, di ba, pagka alam mo, pag ubos na lagi, di dagdagan mo lang, ganun kabilis ang solution dyan eh. Di ba? So, wala sa atin ng problema. Nasa kanila. Pero meron naman solusyon. Marami silang vending machine, di ba? Lalagay mo para lumabas yung card. Ang problema, out of 5, isa lang yung gumagana. Ay, naku problema. Okay, ang poll question namin na yan, tanong sa bayan, natin sa inyo ng Motoman, para sa safety mo to, pumasa to sa Philippine Standard at safetyness. At siyempre, hindi lang siya dekalidad, mura pa. Yan. Okay, thank you, Motoman. Okay, muli sa aming tanong pabor ba kayo? Dapat bang napapanahon na bang alisin ng ang EDSA busway o yung EDSA bus carousel dyan sa EDSA nire-recommenda ni MD Chairman na Artes, no? Para raw lumuwag ang daloy ng trapiko. Okay, sa ating mga piling headlines itong nagdaang linggo, basahin na nga natin ko yung Ruel. EDSA bus lane o EDSA bus carousel, nirekomenda ni MD Chairman Armando Artes na i-abolish na upang lumuwag umano ang daloy ng trapiko sa EDSA. Congestion fees sa pagdaan sa EDSA ipinukala upang maibsan umano ang traffic sa nasabing daan. May bayad na. Ayan ang panukala niyan, ang nagsuwestyon niyan si DOJ Secretary Remulla. Ano ko nalaman kaya ng DOJ sa DOT? Motorcycle rider, ito yung nag-viral kung napanood mo ba ito. Motorcycle rider na dumaan sa EDSA bus lane na naharap sa maraming kaso matapos sagasaan ng nagasa ng traffic enforcer at isang nagbebisikleta. Nahuli na to at ayun nga, sabi niya nawalan daw siya ng preno. Yan ba? Lahat naman may dahilan eh. Yeah, okay. BP Sara Duterte hindi magbibitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment complaint. Legal team umano ni BP preparado na sa impeachment trial. Ang tanong, may nanalo ba sa impeachment trial? Lahat ako convict doon. Ganun ba? Oo, kaya, ayun nga, hindi nag-convict, nag-walkout yung mga iba. Pero, pagka natalo ka pala sa impeachment trial, perpetual disqualification sa public office, no? Kagaya ng, so, it's better daw mag-resign. Kung naalala mo ko yung si Ombudsman Merceditas Gutierrez, no? 'Di ba, sinampa ng impeachment 'yon, no? Para hindi na mahalungkat mga lahat-lahat pa ng nag-resign na lang nakabalik na sa pwesto. Tama. Nasa GSIS pa yata. Ilocos sa Congressman Sandro Marcos nanguna sa pagpirma sa pag-impeach kay BP Sara sa 215 lumagdang kongresista nito. Pagbabaklas sa mga campaign posters
ng mga kandidato sisimulan na ng COMELEC sa pagsisimula ng campaign period sa February 11. Sa Martes na yan, ha? Sa Martes na. So, magbabaklas. Pagka nagdagay daw at illegal, pwedeng kasuhan daw na disqualification. Saka, pwedeng makulong daw ng 6 na taon. Paano kung ginamit ng poster nung kumuha yung kalaban mo kandidato para ma-disqualify ka? Oo nga, siya lang kaya ng diba? COMELEC yun, ha? Hindi talaga ako nagkabit yan. Yung kalaban ko para ma-disqualify. Paano yun, no? Yun ang dapat check din ng COMELEC. Galing talaga ng ano mo, sinister mind. Basta mga kaya joke lang. Hindi pagbabaklas ng mga, ito nga, sinasabi natin, hindi pagbabaklas ng mga illegal na campaign materials o poster ng mga kandidato, maaaring madisqualify at makasuhan. Ayon niya kay COMELEC Chairman George Garcia, yan ang babalahod talaga niya ngayon, ha? Ano pa? Mga pangako ng mga kandidato. Isa muna itong vote buying ayon sa COMELEC, PNP, magtatalaga pa ng maraming checkpoints sa bansa. Parang sinasabing, pag nanalo ako, bibigyan kita ng trabaho. Vote buying pala yun. Oo. So, Kasi, alam mo yun eh. ang pinakamasakit doon, pag pinangako ka kaya, hindi tunupad. Oo. Ayun. Sabi niya, nangako na nga ako, gusto mo to pa rin pa. NFA stores muling ibabalik para may lagay ang mga murang bigas sa mga kadiwa stores. Pag level o pag markado sa mga uri ng bigas ay aalisin na yun. Like yung mga sinandoming o ano ba Kuya mga basta yung mga ganun. Wala na, tatanggalin na raw yun. Kasi di ba pag sinabi, Angelica, wala na yun eh. Parang iisa lang, bigas na lang pare-pareho yun. Mga sa 60 mga brands na produktong inaproban ng DTI na magtaas ng presyo, kabilang ang mga pangunahing produkto na sardinas, tasty at gatas at iba pa. Pwede na magtaas. Oo, pinayagan na. 6 na po. Ba't kaya ang inaprobahan ng DTI yung mga basic goods ng mga mahihirap? Sardinas, tasty. Dapat itaas na yung Hindi, mga, matagal na mga kasing- spam. Yung mga ganun. Matagal na kasing hindi na gano'n eh. Nagtaas Ganun yung ba? mga... Oo. Kaya mga bibili doon, mga mahirap dapat itaas nila. Ano ba mga ham, mga hotdog, itaas Kasi, nila. nagtaas Diba? na rin kasi yung dollar eh. So, Ganun ba? Bakit may dollar ba pag kinain mo yung sardinas? hindi, yun ang minsan ginagamit natin pambili, di ba? Ano yung mga ingredients or yung mga materials para gawin yung mga delata, di ba? O ito, magandang balita to. Court of Appeals, kinatigan ng pagsibak sa tungkulin kay Police Lieutenant Jerry Henalope. Ang pulis na bumaril ang nakapatay sa biktima na may epileptic sa gitna ng drug war ng dating administrasyong Duterte. 45 million na smuggled na halaga ng diesel na sabat ng NBI sa Maribeles, Bataan. May 3 kumpanya ng langis umano ang nakikinabang. Ngayon yung tinatawag na paihi. Oo, paihi na yung hindi nagbabayad ng tax yan. Kuya Red, nakita pala to sa Smuggled, isang no? sa isang CCTV, maliit na no? isla. Sa maliit na isla sa Maribeles. Tapos doon nagsasalin sila. So, sasakay na sa truck. Imbis na sa mga dipo-dipo. Hindi kaya yung mga monster yan? Monster ship na baka may dala din. Kasi sa Bataan maraming mga isla rin dyan. Pataguro. Na ano to na ano ng NBI to. Ay, congratulate mo si NBI Director Jaime Santiago. Ang galing Judge. talaga ni Jaime Santiago. Galing, masipag. Ito, isa pa. Crime Syndicate. Maring nakapasok na raw sa mga ahensya ng gobyerno ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Pagre-repaso sa Implementing Rules and Regulation Anti-Bullying Act of 2023 para sa susunod na school year, inutos ni DepEd Secretary Sani Angara. Oo, kasi dumarami raw mga bullying sa loob ng school because of social media rin yan. Dapat talagang Gumawa ng paraan, no? Now it's the right time DepEd para to masupit review. to. Oo. Kasi malaking epekto yan sa emosyonal.
na pag-iisip ng isang estudyante. O ito, 32%, 32% raw ng mga Pilipino nagsasabing bumuti, bumuti raw umano ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan o isang taon yun. Ayon sa survey ng Social Weather Station o sa SWS, nito lamang buwan ng Enero. Tama. Okay naman kasi ako nakakain ng tikoy. Dati hindi ako nakakain. Pinoy, ikasyam sa lista ng pinakamasayang tao sa buong mundo base sa isang survey. China, nangunguna naman sa listang masayang tao na sinundan ng Indonesia and Malaysia. At Mexico, sorry. China pala masaya eh. Kaya pala masaya silang mga nako pa. China mga Chinese ako yung Roel Oo nga. Mga Chinese ang number 1 sa ranking ng happiest person in the world Tayo pang siyam na lang. Dati number 1 tayo Kasi China maraming pera. Marami silang pera. Kung maraming pera, masaya. Oo, siyempre. Ganun ba yun? So malungkot tayo ngayon eh. Wala tayong pera. And last, publiko, pinag-iingat sa pagdami ng mga sakit na impluensya o dulot ng pagkalat ng viral at bacterial infection sa bansa. Ingat-ingat ako. Paiba-iba yung panahon. Tsaka, ang dami nga nakikitang nagkakasakit, ubos, sipon, simple. At may, di ba Kuya Roy, may namatay pa nga yung idol mo, si Barbie, yung sa Meteor Garden, di ba? At saka meron pa isang Korean national na namatay rin dahil lang sa flu. Ang sinabi nga So, nila dahil sa pala. influenza A. Fatal din pala. So, Fatal yun, oo. simpleng lang akala nyo, ububo, kaya dapat magpatingin kayo at maggamot kayo ng tama, Yung tama lang, di ba? Anyway, ang balitang huyan ay siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, maraming salamat sa King Herbal Supreme Capsule at tandaan nyo may mga namimegi ba yan, Kuya Ruel? Diba? Oo, sinasabi nila fake daw. Yan ang pioneer. Yan ang pinakauna talagang... So, paano malalaman na hindi peke, Kuya Ruel? Siyempre, tingnan mo kung meron siyang Certificate of Product Registration. Aha. Ayan, kita-kita. Okay, sa ano pa? FDA. At saka siyempre, yung visa niya. Pangalawa, yung mga nagdi-distribute, walang peke dyan. Oo, wala ni R-Cubes. Yun ba yung R-Cubes, Oo, yan. Yun, nakita ang mo. dami, ang daming order, Oo. Di ba? Ibig sabihin niya, yan ang sign na maganda ang product. Kaya maraming umu-order, nagdi-repeat. Ganun lang yun eh. Ikaw ba bibili kapag walang kwenta yung product? Di ba? O kita mo, kaya nga sabi ng King Herbal, walang sakit, walang gamot sa kamatayan. Ano raw? May lunas sa karamdaman. Yan. Ulitin mo. Walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Karamdaman. Ang Kasi galing ng medyo tagline wala. niya. Sino nakaisip niya na mabigyan ng jacket yan? Siyempre si Kahirera. Yan, si Kari. Si Ray Herrera na siyang founder ng King's Herbal. Okay. Okay, yung binabanggit natin na kanina may binanggit tayo na Kuya Ruel, yung bukod dun sa panukalang hinihiling din yung EDSA yung congestion fee. Yung babayad. Para siguro naisip sa magaling si DOJ Secretary Remulla, siguro sa Amerika, sa New York. 'Di ba may bayad doon pag may something, may rush hour, may period of hours lang eh. 'Di ba? Pag masok ka doon, bayad ka. 'Di ba sa Pero kasi kalsada. pagka lalagyan mo ng fees, sige. congestion fees ang EDSA. Bakit? Parang pinapasa mo yung Burden. yung burden at saka incompetency. Bakit nila naman incompetency? Bakit naman incompetency? Pero pag ikaw nag-register ng sasakyan, magkano? Magkano? Taon-taon. Ikaw, 10 sasakyan mo, di ba? 10 sasakyan ko, kaya 5. kumagas ako. Magkano binabayad mo? Magkano binabayad mo?
Depende yun Magkano ba binabayad yun? Depende yun sa Sasakyan. sasakyan. May Okay. light. Yung light, yung mga maliliit, mga 2 to 3,000 yan. Pagka mga Lexus, mga sasakyan mo, May mga mahal Lamborghini, yan, Ferrari. siyempre, mga 5 to 6. Pagka mga 5 to 6, deliveries, oh. habang kaya may tinatawag silang light vehicle, Aha, medium, heavy, yung mga, heavy. ah. Di ba? Parang ano So, din depende yan, doon, oh. Sa mga, So, yung mga simpleng ano lang, kotse lang, Kuya Ruel. oh, Yung mga 3,000 plus. 3,000 Depende, plus. oh. Maano yun? Mas mahal pa Yearly? ang diesel, Yearly yun. Yearly yun. Oh, tapos, tapos, bibigyan mo ng fees yung mga, meron mga binabayad eh. May binabayad na sa gobyerno. Oh, Tapos, tawag dyan, double jeopardy. Bakit? Bayad ka dito, bayad ka pa ron. Lahat babayaran mo eh. Di ba? Ganun ba Kung tutusin, problema ninyo yan. Bakit yung pinapasa sa amin? Yung incompetency nyo, bibigay nyo sa amin. Tapos mababayad nyo kami. Meron na nga convenience fee. Ngayon, may congestion fee. Oo nga. Convenience pay yung aabot mo lang yung Oo, kukunin dahil mo hindi yung ka papel, masyado di ba? marunong sa kiosk. Nag-apply ka. Oo, congestion fee, Ibigay mo 35 pesos na. Oo, di ba? Pwede naman pala madali no? But may Bakit pa niya? convenience fee. Di ba? Kaya nga minsan may Di ba tayo lanes. niloloko lang tayo? Merong regular lanes, merong express lane. Oo nga Mas eh. mahal. Pero pwede naman Pwede mo pala gawin. Ba't ba pinagloloko tayo ng mga Ay, yan? naku naman, Parang oh. sinasabi nga ng isang kaibigan natin, no? Ang gobyerno, masyadong maraming kapangyarihan. Oh. Oo. Diba? Kunyari, may lupa ka. Oh, may lupa ka. Oh, pag hindi mo nabayaran ng amilyar nun, na taon-taon, maiilit yun. Mapupunta sa gobyerno. Oo. Sa mata ng gobyerno, wala naman lupa. Oh. Lupa, bigay ng Diyos yun, no? So, pag hindi mo nabayaran yung amilyar Wala ng kang pera taon-taon, pambayad. Oo. Di mapepersang kunin ng gobyerno, ng estado, yung lupa mo. So, lalo may kang lupa maghihirap. na yun. Oo. Lalo kang maghihirap, di ba? Kinuha na eh. So, ganun. So much power nga. Oo. So, dapat siguro pag-isipan dito ng mga tatakbo, yung mga bagong tatakbo, Kuya Ruel. Mhm. So, yun, ang proposal, congestion fee. At yung isa, yung siya ang nagsuggest pala, correction lang po, erato. Ang nagsuggest no si John Vic Rimulya, DLG Secretary. Hindi yun ni DOJ kasi magkapatid daw. Sorry ho. Eratom lang ho. Na si DLG Secretary John Vic Rimulya nagpropose no na magkaroon ng congestion fee. So pagka yung congestion fee masyado marami, pwede nang bumili ng mga couch ng couch ba tawag na? Coach. ng LRT. LRT, dagdag tama naman pala. Para doon sa tao kukunin yung pambili, hindi doon sa alam mo, dapat pala kasi lang talaga yung mass transportation transit, oh. Kaya pag ganun, sabi nga sa Amerika, sa Australia, at sa iba pang lugar sa Europe, yung mga nakasabay meron mga naka-Amerikana. Naka-base talaga na maayos. Sabihin, hindi nila ginagamit yung private cars nila. Kasi maganda yung effective. Walang mandurukot eh. Maayos na security. So, sasakay ka talaga, di ba? At maganda yung babaksakan mo na, bababaan mo, maayos, walang vendor. Nakaharang, mas masiga pa sa kanila. Oo, diba? Tapos doon, nangihingi pa. Di ba? Pagka hindi ka nagbigay, hawakan damit mo. Ganun eh. Ganun eh. Tapos sa baba, pagbaba mo, may mga pulis doon, nagbabantay. Sa mga taong, okay, pero yung mga yan, ayun nila itaboy. Balikan din natin yung binanggit natin kanina, yung mahigpit na babala ngayon ng COMELEC sa February 11. Tuesday yan February 11. Na yung mga poster na yan, babaklasin na nila. At muli, pagka may nagkabit uli sa mga maling designated, na hindi designated places ng campaign materials, pwedeng kasuhan yung kandidato. Ma-disqualified ba? Pwedeng ma-disqualify sa disqualification at pwede pang makulong ng 6 na taon. Diyan ba? Hindi ba kaya dapat may safety nets din diyan? Bakit na paano kung gamitin nga ng kandidato? Ng kalaban ng kandidato. Ako sa'yo, mag-produce ako ng poster mo, ilagay ko sa hindi sa designated area. Di ba dapat tingnan din ng COMELEC yun Titingnan din dapat ng COMELEC yung mga ganung bagay. Kasi ngayon, pwede pa sila palakihan pa sila ng ng mga campaign materials. Nakita na natin yan. Sa totoo, kulang pa nga Pero may mga lugar ako nakita na may designated places like sa area ng Valenzuela. Doon lang kayo. Walang nakasabit sa mga wire ng kawad ng kuryente o sa mga maganda poste. pala pag may lupa ka, no? Along the way, the road.
lagyan mo ng malaking malaking Hindi, pero- wall. Oh. Tapos paupa mo. O sino gusto mo? Nako, marami sana. Para magiging ads. Oo, di ba? Sino gusto Advertisement. maglagay? O, dito, pwede. Lalo na kung makikita sa highway. Oo nga. Tama. Oh. Ayan, mabigyan kayo ng clue ni Kuyang Ruel. At isa rin naman nakakabala doon sa binasa natin kaninang issue yung crime syndicate daw. Nakapasok na sa sa gobyerno, Kuyang Ruel. Oo nga eh. Sabi ni hindi kaya Senator ang malaking Will sindikato mismo yung gobyerno. Isang member lang pala yun. Di kaya mismong sindikato yung gobyerno. Pero ayun ang babala niya kasi may mga na-impluwensya na mga opisyalis na nagagamit o baka yung binabanggit niya mismo dahil nga siya nga mismo nag-ibisiga kasama si Senadora Rizal Toberos yung kay Mayora Alex Guo. Oo. Diba naalala mo? Nakapasok, naging mayor pa. Hindi pala yun siguro Parang ibig sabihin parang palabas ni James Bond, the spy who loves me. yun Yeah. ba? May bagong James Bond ba? Diba? Oo, mayroon bago. James Bond, pero may itim negro negro di ba? Yung naman, nakaraan, pare. hindi European. Ikaw naman, sa tagal ba na 1970s hanggang ngayon may James Bond? Siyempre sa tagal na nabilad yung Nangitim. nangingitim yun. Naku, ano pinagagawa, di ba? Oo, di ba? Oy, sa oras na 10:26 sa mga may lakad ho dyan, tanghali na, gising-gising na, RJ na, gising na, Double R sa radyo, bandido na. Pero Ay. dapat batiin natin yung mga nasa live. Siyempre, ito Sige, si sige. Emmanuel Loyola. Aha. Good morning daw. At si Sorry Lam Angus, nagpapasalamat sa akin sa pagdalamati daw sa inyong pamilya. Thank you din. Shout out daw sa pinsan ni Sorry Lam Angus na si Elvira Helira Reno Meron, June Helira at si Ambet Helira. At kay Lourdes Alcantara, kay Josa Mora. Good morning po sa Ricky and Ruel. Kay Merlinda Valencia, good morning. Kay Carlo Magno Domingo. Good morning Kuya Ruel at Kuya Ricky. Pa-shout out lang daw kay Ate Jing Domingo. Yan. Kay Jun Vicente, good morning mga Lodi. Kay Jun Hilera, shout out Insan. At kay Angelo Redaha. Magandang Sabado ng umaga, kabandido kuya. Yan. Okay. Banggitin ko nga alam din sa mga nakiramay sa aking ina na si Lunila Gonzalo Sunga. Mga po yung rin, banggitin ko lang siyempre, sa office ni Senador Lito Lapid, aking classmate na si Florante Rosales na dating reporter ng DZRH. Kay Senator, sa office ni Senador Lito Lapid, thank you classmate Florante Rosales. Kaya Yorme Isko Moreno na nakisimpatya nang bumati sa atin at nakiramay si dating congressman ng First District si Atong Asilo. Maraming salamat. Si Marvin Coningning ng sa Venezuela. Maraming salamat Konsi. Si Mayor, ang aming Mayor si Wes Gatchalian sa Venezuela. At si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan, maraming salamat DSWD Rex Gatchalian. Tsaka yung PCSO kay GM Mel Robles. At kay dating mayor ng Maynila si Lito Atienza sa pagpapadala ng bulaklak. At siyempre sa panghuli kay Attorney Vladimir Cabigaw, maraming salamat sa iba pang mga nakirami sa amin. At kay siyempre sa pamilya ni Pacunyo family. Yan, maasikaso yan. Lalo na si Casey. Maraming salamat sa inyong pamilya. Pacunyo family. Yan. Okay, at iba pa. Siguro batiin natin na pasalamatan ko mamaya siguro. Okay, sa oras sa 10:29, ang oras natin sa inyo ng Sopitek Appliances Quality Beyond Limitation. Yan. Basta mga produktong Sopitek, garansadong matibay. Matibay, Mura pero matibay. Mm-hmm. Yan. Sa aming pagbabalik marami pa kaming pag-uusapan. Muli share kayo ng aming live episode ngayon na February 8, 2025 at magkomento sa aming tanong. Yan. At mananalo sila ng load ko yan rin. Okay. Magbabalik ko kami Sandali lang. Huwag ko kayong aalis. My funny Valentine. Coming up,
Valentine's Special Show, Valentine's Special, featuring the legendary romantic balladeer Anthony Costello, who will sing his hits such as Balat kayo lahat ng dahil sa pag-ibig. That's on Friday, February 14, 7 p.m. Dinner and dance at Bistro RJ. After Anthony Costello, dance to my band, RJ and the New Riots. Golly, Miss Molly, sure like the ball. Entrance is $2,000, inclusive of one standard drink. Or check out our dinner package for 3,000 pesos. See you February 14, 7 p.m. at RJ Bistro Dusit Thani Hotel, Makati. Fall in love again. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJ Bistro. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kuya Roel, it's 10:32 na ng umaga, di ba? Oh, ang oras hatid sa inyo ng BTS. BTS. Yan. Blue top shirts. Wala pa ba yung isa? 100% cotton yan. Yun. Oy, batiin ko pala yung aking pinsan yung mga Hilira family. Maraming salamat nga pala Hilira family, kay Ambet, kay Elvira. Yan. Sa aking Chang, si Chang Linda. At siyempre kay Francisco Jun Manok Hilira Junior. Si Junior Jun Manok. Ayan binati na kita pinsan magandang morning sa iyo Kamusta yung mga manok diyan? Ganun ba? Okay, basahin ko lang Kuya May Red. pabati rin Happy birthday daw kay Miss Angie Arbon. Alumna yan ng CEO Malolos 82 at siyempre happy birthday din daw kay Lando Adrales Taugama P, 1st District ng Bulacan, galing kay Jun Payungayong at happy birthday kay Elizabeth Dionisio Capili. Greetings from yours truly BFMI 77 at happy birthday kay Inang Eden Santiago ng Mayto Kalumpit, Bulacan. Greetings din galing kay Jun Payungayong. Hoy, good morning Mayora Lemposino ng Kalumpit, Bulacan. O sa ating tanong na dapat na bang i-abolish ang EDSA busway o EDSA carousel ito ang mga komento. Bakit daw the EDSA busway is the best thing that happened to me. Kala ko parang kanta yun for commuters in EDSA. Bakit nga raw alisin? Bumis ang biyahe na sobra pa sa aming mga ordinaryong mananakay. Tama naman. Yan ang komento ni Admarin. Si Olmer Sandeya, for several years natin nakita natin positive result ng mga exclusive EDSA busway. O nga Si Rene Fran, sa aking opinion, medyo maayos naman ang EDSA compare sa noon. Dami aksidente noon. Hoy, si Mark Torres. Mark Torres, kamusta ka na? Hindi lahat ng tao may sasakyan yan. Ay iba, bus lang nasasakyan. Alisin nyo pa. Parang guide si Mark Torres Pero yung galit niya may question mark. Hindi exclamation point. Si Dara, hindi.
Aba, saan sasakay yung mga computer? Oo nga. Di, sasakay pa rin yung sa bus pero yung nakagawin na dati. Si, ano to, Daisy, wag po alisin. Ba't ba pinag-iinitan daw yun? No? Si Shemu Sieros, hindi ba nila nakita na monitor nila na kung anong sasakyan mas madami kesa sa mga na nagbubusod ng trapiko? No, napalaking no yan kay Bon Kyles Miranda. Sa kay si Fernandez, hindi, dapat sa tingin ko maganda yan, pass lane. Kay Maria Angelica Angeles, hindi po, pangikahit po ito para sa mga taong may gumamit ng public transport instead of private cars. Kumbaga, nakatulong daw yung bus lane. O, kasi mabilis talaga pag sumakay ka dyan, Kuya Ruel. Mamaya, babasahin pa natin iba pang mga komento. Nakasakay ka na ba sa bus lane, Kuya Ruel? Hindi pa? Hindi pa eh. Ako nakasakay na. Ang bilis, oo. Kasi hindi katulad noon, naguunang sila ng pasahero eh. Ayun, dire-diretso lang yun. Ang mahirap lang talaga doon, ang medyo na problema na, yung pag-akyat mo doon sa MRT kasi doon ka dadaan eh. Merong daanan doon. Pakyat. So, kawawa yung mga senior citizen, yung mga Di ba merong elevator yung pagka? No? Ay, iba, wala eh. Lalo na doon sa may bandang Trinoma, pasikot-sikot ang daan doon. Nakahilo? Makitid, oo. Ayun ang problema ko. Sana may escalator, Kuya Ruel. Kaso, nilagyan natin escalator yung iba tao na sinisira eh. Ganun ba? Sinisira ba? Okay, sa oras unang 10:36 na sa mga may lakad muli dyan ngayong Sabado. Ingat-ingat to sa pagmamaneho. Naniniwala ka ba pinakamasayang tao ang mga Pinoy? Pero ikasya, may bumaksak sa ikasya. Hindi, actually, ang Pilipino naman, maski na... Resilient, ha? Resilient. Maski na naghihirap, masayahin talaga. Yan ang isang ating characteristic. Pero naniniwala ka naman ba na number 1 ng China? Oo, kasi ang dami ng pera eh. Alam mo naman, pagka malungkot ang tao nabigyan mo ng pera. Sumasaya? Oo, sumasaya. Oo. So, pag nakita mo malungkot, walang pera yun. Ganun ba yun? Pero sabi, money can't buy happiness. Di ba? Ganun ba? Oo. Di ba? Sabi, money can't akala ko buy yung can't buy me love eh. Basahin na uli natin itong mga nagkomento. Ang dami kasi natin. Baka sabihin nila, hindi natin binabasa. Thank you kay June Vicente. Suki na natin to. Sabi niya, okay na po yan. Si Almira Lopez. Malaking tulong po yan sa mga computers. Thank you kay June. Kay Joe. Kay Gwency Lakatan. 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 Parang saging yan, Kuya Ron. Yung lakatan, ano yan eh, yung parang, yan ba yung makapal na balat? Oo. Latundan yung manipis. Manipis, latundan. Basta alam ko sa gusto mong patibi ng iyong abs, yun. Ganun ba? Yung latundan, naalala ko yan na binibigay sa ng nanay ko yan. Sabi niya, pa-demolish na lang ang mga establishment around the EDSA. Road widening can be the... Ang ganda ng suggestion ni Gwency Lakatan, I-demolish daw ang mga doon. Yung mga establishment, structure. Pero nakakadagdag din ng traffic yung mga yung mga billboards ko yung Ruel. Yung mga kasi titingin eh. Minsan bumabagal pag titingin, ang gandang sexy noon. Ang gwapo yun. Nakaka-distract din yun. May ganun pag-aaral daw eh. Hindi, tsaka isa sa mga nagpapabagal yung habang nagmamaneho, may nagse-cellphone eh. Kasi siyempre hindi siya, di ba? Daan-daan. Pero may wala pa tayong nakikitang may batas na ron Ang laki ng malaking multa, oo. 5,000 ba? O ba't wala pang nahuhuling ka? Kasi yung iba naman, dahil nag-waste,
'Di ba? Kasi hindi alam. So hindi mo paano Katwiran niya, mahuli? katwiran Oo. na yan, ha? Oo. Ayon kay Nemesia Angeles, wag alisin. Kawawa kami, umaasa sa public transpo. Thank you kay Heidi, kay Laila, kay Melinda Valencia. Ang mga suki natin to, si Benny Tanas. Daming paraan. Puro kalokohan ang naiisip. Si Alex Morgan ba? Oh, no way, mas mahirapan nang pumasok ang mga empleyado niya. Tama naman. Thank you kay Luisa, kay Asinit, kay Enrique Vista, kay Eben Espinido. Sabi niya, wag sanang alisin ang bus lane. Malaking tulong yan sa amin yan. Sa ating live ko yung Ruel. Sabi nga ni Cornelio Vicente, pag-aralan muna ng mabuti. Ito kay Susana Gregorio Bonita. Shout out po, Susan Bonita ng Alba Compound. Saan kaya to? Nakikinig pala sa atin si ano eh. Kanina raw? Si Frankie BW ng taga Benguet. Sana wag lang siya makinig. Magpadala siya ng strawberry na paborito natin. Sa Benguet yun eh. Sa Benguet ba yun? Oo. Wait, good morning sa mga taga Alba Compound dyan sa Genti de Leon sa Valenzuela City. Maayos ang Valenzuela ngayon, ha? Okay, 10:41 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng TOB, the overall vanity for color hair. Mga taga-Alba dyan, bumili kayo ng TOB. May katapat nyo lang dyan yung isang drugstore dyan. Meron dyan ng TOB hair color. Yan. Magandang hair, ang TOB hair color. Mga pampakulay ng buhok dyan. Lalo na pagka yung mga ginagamit mo, yung mga ash brown. Yan, Ash uso gray. ngayon Yan yan mga eh. uso eh. Oo. Okay. Swerte nga si Mayora eh. Sino Mayora? Si Mayora Hani Lacuna. Hindi puti na ang buhok. Aha. Hindi, nagpakulay yun. Alam ko eh. Ganun ba? Kasi ngayon uso. Baka gamit ng TOB. Hindi. Uso kasi nagulat nga ako puti eh. Di ba? Mga puti yung mga Dati buhok. pagka puti, napapakulay ka ng itim. Oo, ngayon di na. May mga nagpapakulay ng puti na talaga. Kahit bata pa, may nakita nga, bata pa, mga 18 lang. Uso puti ng eh. buhok, Oo. Si Marlene Club, kamusta ka, Madam Marlene Crag? Sabi niya, keep the bus lane para naman na convince nito sa commuters. O tanggalin bus lane, pero damihan nila mga bagon sa MRT at LRT. Oo, yun nga sabi ko kanina, di ba? Oo, damihan. Damihan. Tsaka damihan din yung mabibilihan ng mga beep card. Oo. 'Di ba? Ayun ang kasi usually may iba para sa kalaman ng lahat Hindi pala mismo yung MRT, meron pa silang third party o yung LRT, meron pa silang third party tagagawa ng mga beep card. So nagkakaroon ng Scarcity, yung kulang, yung yung beep card. May tawag doon kay Ruel. So nawala tuloy sa isip natin. So, nagkakaroon sila ng problema ron. Kaya hindi nabibigay kagad yun. Kasi kung may beep card ka, mura may discount kesa sa bumili ka ng kasi regular. yung last yun di ba? Kaya yung nagre-result ang mahaba pila. Ba't hindi na lang nila dagdagan ng, di ba, may cashier, may teller, di ba? Pero sa ibang lugar to, kahit na pumunta ka sa 7-Eleven, mabibili. Dapat ganun no? Yung very convenient. Ano ba pero dapat disseminate nila kung saan pwede bumili din. Kasi ibang tao ano bang triple ng sa marketing ko yung Ruel? Pag turuan mo nga kami yan. Triple A. Sige. Yung AAA na sinasabi ko. Marketing din yan Pag bebenta mo ng beep card Kuya Ruel. Pero siyempre, bago mo ma-implement yung AAA, dapat merong isang A. Ano yung A? Siyempre, awareness. Okay. Sabihin mo kung saan mabibili. Hindi yung AAA. 4A pala yan. Pag nalaman ng tao saan mo mabibili, di ba? Importante yung AAA Di ba? Yung affordability. Accessibility. Accessibility is kung saan mabibili. At availability. Dapat masatisfy mo yan. Affordable ka nga, hindi ka naman accessible. Di ba? Accessible ka nga,
wala Pero, ka naman, wala mabili. naman stock. Ayun Diba? ang nangyayari sa beef card. Kaya hindi nila nasatisfy yung AAA. Oo. Isang isang marketing tool 'yun. Aha. Effective yun. Minsan ko lang tinuturo. Effective yun. Okay. So, kailangan magpaturo kay sa kasing kasama si Ruelso. May bayad dyan yung consultation niya. Para ka naman doktor Siyempre. Wala nang libre. pero problema yung mga politiko Ano yun? Bakit daw February 11 ang start? Sana February 15. Kasi lalagyan nila lahat ng poster Happy Valentine's. Galing kay Kuya. Sayang, di ba? Hindi, abot pa rin naman sila. Kasi nga 11 nga. 11 so, pagdating ng 14, pwede pa. Yung kumbaga diba? sasabi yun dahil may kung 15 na nga may rules na doon magsisimula. sa paglalagay tsaka pag-size ng mga Hindi tuloy poster. makapag-happy Valentine's yung mga politiko sa atin. Lahat na lang pinapatulan ng mga yun. Lahat, siyempre. Ano yan popularity yan di ba? Alam mo, di ba? Good or bad, that's still anong tawag doon? Publicity. Publicity, yan. Okay, sa oras na 10:46, ilang minuto na lang, Kuya Ruel. 14 minutes na lang. Magbubukas na, di ba? 11 o'clock ang bukas nun Di ba? Oo. Ang Creative Nail and Lash Salon. Yan. Located at 72 Scout Alcaraz, Quezon City. Hindi ko makita yung number. Basahin natin, 0927-395-1111 and 0. Yan, sa mga appointment na tuwag mo na siguro para baka kasi pagdating nila puno na yung Creative Nail Salon. Malapit lang yan sa Banawe, di ba, Kuya Roy? Sa 72-C Scout Alcaraz, Quezon City yan, sa Quezon City. Okay, thank you pala kay Lulu Ju Bartolo, kay Anyong, at siyempre kay Helga Omboy. They are watching. At siyempre kay Jun Vicente. At siyempre sabi nga ni Charles Tew, Kuya Ruel, more marketing tips po. May bayad Ano pang gusto mong malaman pero ako the best na marketing kung di rin naman yung product hindi effective, wala rin kahit anong klaseng marketing ibigay mo. Hindi, di ba sabi nila 7 diba? piece of, meron 7 piece of marketing, di ba? Dati may lumabot na 10 parami yan kasi ang Pero simpleng yung advertisement lang talaga yung word of mouth pag sinabing effective yan pagka magbakali ka lang ng marites lalo na kung effective talaga yung product. Ang dami yan. Sabi nila yung 7 piece of marketing, di ba? People, place, promotion, di ba? Price, dami pa pero sabi ko hindi, may pangwalo yan. Pagka hindi na gumalaw yung produkto mo, may tawag doon, patay. Good morning, Pinsan Elvira Hilira Reno Menone, napilido niya ngayon. Reno Meron. Ayun, ayan, Pinsan, Okay, so yun ang sa marketing. Pero ang pinaka the best marketing, Kuya Ruel, kahit saan, yung word of mouth, pero ang matindi kapag nasiraan ka. Yung word of mouth din yun, pagchichismisan din yun. Ganun ba? Pagkakalat din na ang product mo, walang bisa o hindi effective o walang kwenta. Siyempre importante yan, pero at the end of the day, the product efficacy, di ba? Yan ang importante. Will speak for itself. Kaya dapat, ingatan mo. Yung iba kasi, pagka gumaganda na yung benta, binabawasan pa. Di ba? Dapat binabawasan ng ano? Yung quality. Kaya dapat ang quality hindi yan kino-compromise. Ayun. Parang naalala ko yung binabanggit mo, di ba? Yung mga ngayon dahil pero yung iba naman kasi binabawasan para hindi sila magtaas. O yung mga shampoo ngayon, kung makikita mo sa sachet, palit ng palit pero hindi sila nagtataas. Pero nabawasan yung so mapapansin niya, hindi nga sila nagtaas pero binawasan nila yung ML nun. At least yung pa rin ang bibili mo na kasi pag nagtaas ka, mag-iiba ng brand yun. Kasi sa totoo lang yan, dapat pinag-aaralan ng isang marketing consultant. Alam mo, ang Pilipino, very, konting, taas mo, masyado silang, konting tinaas mo lang ng 50 o piso,
nagre-react na. Kaya dapat pag-aralan mo before ka gumawa ng ng mga move na sa product kasi masisira ang product mo eh. Pero hindi natin siyempre ituturo na 100%. Joke lang. Bakit naman? Kasi walang bayad pagka free ito lang. May mga ganun, may mga ganun pagka, alam mo tayo, dapat pag nagwo-work tayo, wag puro pera. 'Di ba? Dapat ang number one na nasa mindset mo is yung success ng product. The money will follow. 'Di ba? Wala man pagkaiba yan, Kuya Roel, sa politiko. Sa mga politiko, pagka nag-promote ka, may branding din dapat doon. Kaya may branding. Sabi, gusto ko, happy ka. Ganun ba? Diba? After, isa naman, budot-budot. Diba? Pero, lahat yun, dun tayo nasanay, di ba? Yung pasayaw-sayaw. Pero, marketing din yung Kuya Roel So, pag ima-market mo rin yung produkto mo, yung tao, di ba? Dapat magaling ka rin na mag-promote sa kanila o in simple public relation. Kasi dito sa atin is more on popularity. They don't care kung ano yung nasa utak mo, ano sa isip mo, kung magaling ka, kung nararapat ka ba dun sa position. Di ba? Tama. Anyway, Kuya Roel, sa ating tanong nga, ikaw naman, nararapat bang i-abolish ng ang EDSA bus lane na nire-recommenda ni MD Roman Artes? Sa tingin ko may naman si MD Chairman Artes na dito dahilan, di ba? Bukod sa sinasabi niyang para lalong lumawag ang trapiko. Ano ba ang komento mo diyan? Hindi, may point din kung tatanggalin mo, 'di ba? Kasi yung bus lane mo bus lang talaga magamit So yung mga private cars hindi nakakadaan. Pero nagpupumilit dumaan kasi mabilis daw Oo. Kaya nga, di dapat gumawa sila ng parang, for example, lalo silang gumawa ng mga kalsada na yung iba imbis na dumaan sa EDSA, madadivert sa iba, 'di ba? Wala puro mabagal kumilos kasi dahil ang daming dadaanan pa, may approval pa, pwede naman i-approve na kaagad. Kaya minsan yung delay ang affect at saka yung corruption. Siyempre, minsan sige, gagawin natin tong project na to para dyan, ko riyan? Di ba? So, dapat alisin na natin yan kasi as a public servant, dapat you serve the public kung ano pwede mong gawin para sa ika-lift ng buhay ng mga Pilipino. Hindi puro, ako riyan, ako na, magkano sa akin dyan. Okay, sa oras na 10:53, sa Basta siguro mayroong iba pang naisip si MD Chairman Artes, no? Ano yan, sa tingin ko, kasi ang sabi niya, para kapag naayos na raw, hindi pa naman talaga i-implement yun. Pag naayos na yung mga MRT, yung mga iba pang mga gawain na public works, no? Pero kung alis naman yun, kasi nga laging may problema ron, pinipilit, huli yung SAIC ba yun? Yung mga traffic enforcer doon na dumadaan, no? Huli nga, di ba yung pakilala pang sa US Embassy ron katrabaho. Pakialam namin kung taga US Embassy ka, sumunod ka sa batas dito sa Pilipinas, di ba? Kami sumusunod doon sa pag nandun kami, di ba? Sumunod sila sa batas. Pero meron kasi rules Pagka diplomat ka, pagka nagkamali ka ng exempted ka sa mga violations. Pero doon, ewan ko lang pero may ganun ba? Meron. Mukhang yata yun Siguro kung may official yung yung sasakyan niya, diplomatic, pero mukhang hindi diplomat plate sila pero kung hindi naman siguro kahit na nakasakay yung official doon, hindi yata kasama ron. So, may mga ron na palakasin siguro yung public transport, no? Kasi pag lumakay yung maganda yung public transport natin, talaga lahat may kahit na sumakay. Maayos yung yung lugar, no, wala nakambalang na vendor, tapos maraming vending machine ng pagbili ng mga mabilis lumabas yung mga cards, di ba? Sa tingin ko kahit na paparada na lang nila, Yung bagon. Siyempre, imbis maghintay ka ng 10 minutes, siyempre pag
pagpasok mo, wala pa, umalis na yung bagon, di ba? Pagdating mo, dadating 10 minutes pa bago dumating. Ang dami na nakapila. So, siksika. Kung dapat kunwari mabilis every din. 5 minutes lang may dumadaan, baka talagang pwede na tanggalin yung it's a bus. Kaya bus napipilitan na kasi nung magkaroon ng sasakyan, gumamit sa sasakyan. Kasi nga, ang hirap ng public transport natin, inconvenience, yung traffic, na yung mga nakambalang lahat ng mga ginagawang public works, tanggalin na yun. Mga lahat ng obstruction sa kalsada, kumayos ang takbo. Yung sasakyan ko, 24 eh. 30 ang sasakyan ko talaga. Everyday ginagawa. Once a month. Ganun ba? Oo. Bilis mo, ha? Oo. Kaya bumunot ka na nga. Bumunot na ako. 3. 30 sasakyan sa ko, mga pero lahat ng lagay LRT na lang. sa lahat ng mga nag-comment at babasahin namin, ha? Okay. Ito si nanalo ng 100 pesos si Frankie Frankie BW. Si pangalawa si Alex Morgan, ha? Parang foreigner, ha? At si Laila, yan. Direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Muli pa, salamatan ko lang yung mga nakirami sa amin, Kuya Roel, ha? Ang tanggapan ni Senator Lito Lapid, aking classmate sa Office of the Senator ni Lito Lapid, si Florante Rosales. Yan. Maraming salamat, classmate, ha? Si Yormis Co Moreno, maraming salamat din sa pagbati. Si dating congressman ng 1st District, si Atong Asilo. Si Marvin Conengneng ng District 2 ng Valenzuela, Genti, si dating Mayor Manila Mayor Lito Atienza, yan. Si Mayor Wes Gatchalian, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, at siyempre yung si Attorney Vladimir Cabigaw at ang Pacunyo family ng Caloocan. Maraming salamat, Casey, sa lahat ng mga nakirami sa akin, kakaanak at kaibigan sa pagwala ng aking ina na si Lunila Gonzalo Sunga. Maraming salamat, mga relative. Siyempre, ang DCRJ family, yan. Maraming salamat ang mga kaibigan ko dyan sa Ermita Manila, mga kuya ko sa Ermita Manila Royal Eagles Lab, yan. At kay Jun Manok, ayan, binati na kita, Jun Manok Hilira, yan, ng sa T-Pies Pilot School yun nung araw pa dyan sa Balot, at mga classmate, mga kaibigan at ng co-teacher ng ate ko, si Lourdes Alcantara. At maraming salamat sa mga pamangkin ko rin. Okay, Kuya Ray. ko rin yung aking mga original 84 batch 84 si bakit Pauline, meron? Pauline Uy. Si Ray and Lily Tew, si Charles Tew, si Helga Omboy. Si Albert Ramirez. At siyempre pakigit daw ang mga bumubuo ng Labdaps Personal Care Corporation na sila Jun Payong-Ayong, Annabel Payong-Ayong, John Perez, George Perez. Mabuhay daw ang Labdaps Personal Care. Padala siya para ma-feel natin kung ano yung sinasabi niyang personal care. At saka yung Kuya Ray, sa sa Das Marias, yung restaurant. Yung Chinese yun eh. Hindi, inimbita nga tayo eh. Ang pangalan ng restaurant, bakit mo na? Nakalimutan mo na. Oo, nakalimutan ko. Okay, paalam ka na. Makakalimutan ka na. Sa lahat ng mga aming taga-subaybay, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Yes, maraming salamat sa lahat po sa inyo, at salamat sa aking ina, si Lunila Gonzalo Sunga, Aling Mila. Okay, maraming salamat sa susunod daw Max Servicio. No. Yan, pero bago ko makalimutan, babatiin ko pala yung mga staff ng video Elcano, sila MJ, sila Nikki, yan, mga masisipag na staff ng video. Thank you. Yeah, maraming salamat Muli tandaan po natin, piliin po rin natin maging mabuti kesa maging tama. Yan ang pinakamahalaga. Bye-bye. Hi, good morning, Benis. Salamat po. Bye-bye. Happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.